Meron ding nag-text dito ngayon, nag-chat. Magandang linawin din natin ito, Brother Gomer. Yung kanya kasing tanong dito, ang sabi niya magandang gabi po, Mark Betiana. No? May tanong ako kung ang COVID ba ay 666 dahil evangelist sa amin ang 666 daw ay ang COVID. Salamat po. Sana nga yung evangelist na binabanggit mo hindi Adventist. Mga kapatid, mga taga-subaybay, ilang beses namin sinagot ito ni Pastor Bjorn. Yung COVID ho ay hindi po yan 666. Mag-ingat po tayo sa ating paniniwalaan. Ang dami rin pong mga nagtatanong ngayon, ang dami rin pong mga kapatid na takot sa vaccine. Meron pong mga nag-iimbento ng kanilang paliwanag na ang kanilang explanation hindi naman sa Adventist. Tigilan po natin yun, ano? Meron pang ang mga Adventist nakikita ko, hindi totoong may COVID. Nagkamatay na nga ang mga doktor natin, nurses natin sa ospital. Wala namang mga sakit yung mga yun. Nahawahan lang talaga, tapos wala pa rin COVID. Yung iba naman na sobrahan, 666 na rin daw talaga ito. Mga kapatid na mga kaibigan, huwag tayong paliligaw. Kung pag-aaral tungkol sa 666 ang pag-uusapan ay napakalinaw ng prophecy. Ang COVID, hindi pwedeng hindi totoo yan kasi isa po sa signs of the times yung pestilence, mga kapatid. Pestilence, yung mga ito mangyayari ito. Peste yan eh. Mga nangyayari yan. Isa yan sa signs of the times na talagang malapit po na. Pero hindi ho yan 666. At pagdating naman doon sa vaccine, matagal na ginagawa ng Adventist yan. Meron kasi mga paliwanag na parang talagang totoo na nakikita mo naman, mukha pa lang, hindi na mapagkatiwalaan. Masaklap yan. Meron din man talaga din mga nag-explain sa atin eh. So, karapatan nyo yan, pero malabo ho yun mga kapatid, mga kaibigan, na sasabihin ho natin na pag nabakunahan ka na, ay kontrolado ka na. Meron pa nga ako nakitang post doon, nagmakaroon daw ng magnet ang katawan pag nabakunahan. Mga kapatid, ang ating iglesia, hindi pa babayaan ng Panginoon yan. Hindi yan parang aanga-anga ang mga nasa pamunuan ho natin na hindi pinag-aaralang mabuti yan. Takot na takot sa vaccine. Hindi nyo ba alam na panoorin nyo yung mga paliwanag ng ating mga authority talaga, yung mga doktor talaga, na yung mga natinamaan ng COVID ay mas delikado rin ang side effects nito dahil pwedeng sirain ho nito yung mga internal organs sa ang katawan ng tao. Pwedeng maging inutil. At kikita po ninyo yung aking ka-text, yung ka-chat ko po, na viewer ho natin. Hindi ko napapangalanan, nanonood naman siya lagi sa atin. Sabi niya, Brother Johnson, ang hirap ipaliwanag nitong COVID. Parang hinihintay mo na lang kung kailan titigil yung iyong paghinga. Mga kapatid, talagang antindi ang struggle, una, ang kanilang utak, ang kanilang stress, yung kanilang isip na di na maintindihan. Na para silang, sabi nga ng aking kaibigan, yung tinirhan ko doon sa Palawan dati, nung na-COVID sila, grabe para kang ginangat-ngat nitong sakit na to, unti-unti kang pinapatay. So, ang dami pa po mga kapatid na naniniwala rin sa masama yung vaccine. Wag ko kayong ang hospital natin ay hindi ho yan natutulog sa pansitan. Takal na pong may COVID tayo natanggap. At isa pa, tigilan na po natin yan. Hindi ho yan 666. Brother Gumer. Ayan. So, pagka ginawa mong 666 ang COVID, hindi ko alam kung paano sila nagka-come up sa ganitong Brother Johnson, na itong COVID, ay ang COVID-19 po mga kapatid ay salot. Hindi po siya 666. Ngayon, yung vaccine naman, ayun ang gamot. Bakuna nga mga kapatid. Paano natin gagawing 666? Ngayon ganito, ang 666, ang sabi sa Apokalipsis, ay ito yung numero ng hayop, Brother Johnson.
Hindi ba? Mm. Ngayon, kung titingnan natin para magkaroon po kayo ng idea, ano ba itong tatak ng hayop na ito? Yan. No? So, para at least mawala po tayo dun sa focus ng COVID-19 or vaccine or anuman. Ngayon, ganito. Ang sabi dito sa 14, Brother Johnson, ng Apokalipsis, sa talatang 9. Yan. Nais ko munang basahin ito para magkaroon po kayo ng idea ano ba ang tatak ng hayop? No? Saan ba ito kumbaga saan ba ito ikino-connect? Yan ba ay sa vaccine? Yan ba ay sa isang salot? Ano? Ang sabi diyan, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Di ba ito yung 666, Brother Johnson? Mm. Yung tanda ng hayop, no? Ang sabi, tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Ang sabi dito, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Ay ang vaccine po mga kapatid, wala namang kinalaman yan sa pagsamba. Tsaka hindi naman sa noo itinuturok. At saka yun nga, hindi naman sa dito nga tinuturok sa braso mga kapatid. O wala Di sa ba? Bible yun. Oo. Wala rin doon sa kamay. Pansinin po ninyo, yung tumatanggap ng tanda ng hayop, sabi niya sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay ito rin yung sumasamba sa hayop. Yan. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang tanda ng hayop ay mayroong kinalaman sa pagsamba sa kanya. Tingnan po ninyo, bago natin balikan bago ko itutuloy itong gist, tingnan nyo dito sa 13. Ang sabi sa 13, 13:15. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ang ipapapatay, Brother Johnson, yung hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At yung sumasamba sa larawan ng hayop, ay yun yung tumatanggap ng tanda ng hayop sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Yan. Ngayon, ang sabi sa 16, At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanyang kanang kamay o sa noo. 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi ang siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ay napakaliwanag po niyan para i-connect nyo sa bakuna po ito na yung tanda ng hayop ilalagay tapos may kinalaman sa pagsamba. Ngayon, gusto kong balikan Brother Johnson yung sa 14 kanina sa talatang 10. Balikan natin yung 9 saka natin itutuloy Brother Leo. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, 10. ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok at ng hirap nila ay mapapailan lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Nakita nyo yan mga kapatid? Ang sabi doon sa 13 kanina, yung hindi tatanggap yung hindi sasamba sa hayop, ipapapatay, Brother Johnson. Ngayon, yun namang tatanggap ng tanda ng hayop sa kanyang noo at sa kanyang kanang kamay,
ito naman yung magiging parusa ng Diyos sa talatang 11. At ang usok ng hirap nila ay mapapailan lang, magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Pero pagdating sa 12, Brother Johnson, ito naman yung kabaliktaran. Tingnan po ninyo, pansinin ninyo mga kapatid. Ano ang kabaliktaran nung tumatanggap ng tanda ng hayop sa kanyang noo at sa kanyang kamay? O, talatang 12. Narito ang pagtatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya kay Jesus. Sana nakuha niyo po yung gusto kong ipunto dito mga kapatid. Sa talatang 13, sa kabanatang 13, pipilitin ng hayop na siya'y sambahin, papatayin yung mga hindi sasamba. Okay? Pero pagdating sa 12, sabi niya, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, sa kabila ng persecution na mararanasan ng bayan ng Diyos, ay mananatili silang tapat sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ngayon, yung hindi mananatiling tapat sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, Brother Johnson, ito yung tumatanggap ng tanda ng hayop. No? Tama. So makikita po ninyo yung contrast kapag ikaw ay sumusuway sa utos ng Diyos. Kapag ka merong batas na lumabas, Brother Johnson, natahasang pagsuway sa kautusan ng Diyos at ito ang pinili ng tao, dito po magkakaroon ng tinatawag na tanda ng hayop, Brother Johnson. Sapagkat yung mga taong sumusunod, ang sabi dito, ay magsisipagtiyaga. No? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Bakit sila nagtiyaga? Sapagkat sa kabila ng persecution, Brother Johnson, sila'y nagtiyaga. Ano ang kanilang pinagtiyagaan? Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Kung titingnan mo, Brother Johnson, mayroong picture ito sa lumang tipan eh. Mhm. Noong si Shadrach, si Meshach, si Abednego sa Daniel, na gumawa ng imahin si Haring Nabucodonosor. Kung ito'y nais nilang malaman, ito'y nasa Daniel, ano mga kapatid? At pinipilit pasambahin yung tatlong Hebreo. Di ba, Brother Johnson? Tama. So makikita natin na sa kabila ng persecution, yung parusang nakahanda, nakamatay na horno, ay nanindigan itong tatlo na hindi sasamba sa larawan ng imahe na ipinagawa ni Nabucodonosor. Ganito rin po ang mangyayari sa huling araw, mga kapatid, na tayo ay pipilitin nitong hayop na binabanggit sa Apokalipsis na sumuway sa kautusan ng Diyos. At gagawa siya ng isang batas para ang bayan ng Diyos ay mapilitang sumuway sa kautusan ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 12 maliwanag, yung pagkakaiba, mga kapatid, ng tumanggap sa larawan ng hayop, sa kanyang tanda, sa kanilang noo, at yung hindi tumanggap, isa lang, Brother Johnson. Mhm. Yung tumanggap, ito yung hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos. At yung mga magtsatsagang tutupad, ito naman yung mga hindi tatanggap anuman ang mangyari, Brother Johnson. Yeah. Yan. So, makikita po natin na ang tanda ng hayop ay mayroon pong kinalaman yan sa kautusan ng Diyos. Brother Johnson. Yan isang malinaw po mga kapatid. Huwag na ho tayong pagpapaniwala. Napakarami kasi natin, ewan ko ba? Minsan pa itong mga walang alam, namulot lang doon sa explanation ng iba, sila pa yung napakasipag magkwento-kwento. Nako, talagang ito ay 666. Meron pang nagalit sa akin eh. Nang sinabi kong huwag paniwala sa ganyan, nagalit sa akin. Talagang ay di biktima na ho tayo. Nililigaw po tayo para isa yung sinapagsasamantala ng mga kalaban ng bayan ng Diyos para mailigaw ho tayo kahit alam natin sa prophecy kung sino yung katuparan ng 666. Ngayon, simple at COVID lang ang naging katapat. Ligaw na kaagad tayo. Nawala na tayo sa tamang
hulog doon sa ating pong interpretation tungkol sa prophetic antichrist. Stop po muna mga kapatid, mga ganyan, ano? Huwag ho nating ipilit yung Brother ating Joseph. sarili. Siguro pag dumating yung panahon, pag dumating yung panahon na itong COVID-19 at itong vaccine ay ikukonekta nila sa kautusan ng Diyos, maaari siguro. Malabo Pero naman yun. hanggat hindi tayo nakakakita, ito ang sabi ko, Brother Johnson, ang tatak ng hayop o ang tanda ng hayop, tiyak na tiyak, ito po ay kalaban ng kautusan ng Diyos. Tama. Brother Johnson. Mm-mm. Kasi kung Kaya- titingnan natin yung Biblia, yung tatak at sa kamay po niya na isa yung doktrina. Ang COVID ho ay hindi yan doctrine eh. Kung babasahin natin yung Deuteronomio sa Kapitulo 6 at babasahin nun natin yung simulan natin sa 5 hanggang 8. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso Mm. at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Yan. At ang salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Mm. City. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Yan. Sa 8. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Mm. So, ayan o mga kapatid. Ang tanda po talaga ay yung tinatawag na ilalagay sa noo at sa kamay ay isang aral, isang doktrina. Kaya nga sabi ni Brother Gomer, kung nagkaroon ng kaugnayan yung COVID, yung vaccine, sa kautusan ng Diyos, pero ang hirap naman yatang i-relate po yan mga kapatid, mga kaibigan. Yung bang bakuna na yan, kukontrol na yung utak natin, kukontrol na tayo ng kung ano-ano. Wala namang masama sa pag-ingat, pero yung tanggapin na po natin yung doktrinang mali, yun na ang tatak actually. Kasi pinaniwalaan mo na yung maling explanation, tatak na yun dito. At ginawa mo na yun, takot na takot ka na ngayon sa vaccine. May tatak ka na actually sa kamay. Ang itinatak ay turo na mali. Mga kapatid. Tama. Oh, yan po Pag yun. matanggap natin yung maling turo, delikado. Alam niyo mga kapatid, kung bakit itong 666 na sinasabi, o ititanda ng hayop, bakit ito gagawin? Sapagkat ang gusto ng kaaway ng Diyos, siya ang sambahin. Hindi ba, Brother Johnson? Barakitaran niya ng utos niya eh. Kaya nga ang sabi niya doon sa 13:15, upang maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ito ang purpose nitong tanda ng hayop, na kung hindi mo tatanggapin ito, ay papatayin ka kasi ang gusto ng hayop, sambahin siya. Di ba? Tama. Pero ano ang panawagan naman ng anghel? Ang sabi naman ng anghel sa 14:7, sige basahin nga natin ito, Brother Johnson. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Napansin niyo po yan mga kapatid? 13:15 ng Apokalipsis, ang gusto ng hayop siyang sambahin. 14:7 ng Apokalipsis, nananawagan ang Diyos sa pamamagitan nitong anghel na sambahin ang Diyos. Pero mapapansin nyo dyan, sa talata na yan, anong sabi dyan? Sino ang sasambahin? Sambahin ang gumawa. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng bukal ng tubig. Aba, Brother Johnson, meron ka bang napapansin dyan? Diyan sa talata na yan, na sambahin ang gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat, at ng bukal ng tubig? Abay, kung babasahin natin ng 8, Brother Leo, ng Exodo, 8:11 ng Exodo. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka ng iyong gawain at ang lahat ng iyong gawain.
Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Bakit? Anong Sa rason ng Panginoon? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat na nangaroon at nagpahinga ng ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Napakaliwanag, Brother Johnson. Sa Apokalipsis, ang panawagan ng anghel, sambahin. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng bukal ng tubig. Sa talatang 20:11 ng Exodo, kaya iniutos ng Diyos ang araw ng Sabat sapagkat ang sabi niya, sa 6 na araw ay aking nilalang ang langit at lupa. No? So makikita niyo po yung connection dito ng panawagan ng pagsamba sa Diyos. Sa kabilang banda naman, ang gusto naman ng hayop, siya ang sambahin. So siguro mga kapatid, ito ay hindi malabong aral, no? Na ang gusto ng Diyos, tayo ay sasamba sa Kanya. Ay ang matindi, Brother Johnson, kung naaalala mo sa, ano bang sabi ng ating Panginoon sa Marcos 7:7? Tingnan po ninyo. 7, talatang 7 ng Marcos. Ang pinag-uusapan dito, Brother Johnson, ay pagsamba. Okay? Yung hayop, ang gusto niya, siya ay sambahin. Pero of course, ang ating Diyos na manlalalang, ang gusto niya, siya ang ating sambahin. Ang sabi niya sa 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng mga tao. So pag-isipan niyong mabuti yan, mga kapatid. Ang pag-uusapan sa huling araw, pagsamba. Ang sabi ng Diyos, kung ang sinusunod mo ay utos ng tao, walang kabuluhan ang iyong magiging pagsamba, Brother Johnson.